all sectors are represented. Kung jury system, kung paano we will form a way. Hindi yung inimbento lang na ganyan-ganyan, turo-turo lang, konsonada kita, konsonada kita, konsonada. No! Let the sector have the power to vote for their representative for the Council of Elders or to the Council of Elders. And then, this Council of Elders will be empowered by the Constitution, as we will ratify the Constitution as an amendment. This Council of Elders will be triggered pagka something is wrong na dito. And we will specify the provisions in the Constitution how the Council of Elders will be triggered. And then they will have the power to change what needs to be changed, to rectify what needs to be rectified. They can fire the president or anyone else. They can fire any congressman or senator or any cabinet member after they call him and then let him explain. Sipin mo kung meron ngayong Council of Elders tayo. Bongbong Marcos, di ka nga, punta ka rito. Yun yung parang ating board of directors. Imbis na nandito, sa actual, nilagay natin dito. Pakinggan yung mga vlog ko, nilagay natin sa itaas. They can make the corrections necessary. Kasi na-trigger na sila eh. Convince sila. May secretariat, makonvin, dating sila, ayan na. And then ito na yung agenda, pinirepare ng secretariat. Alam nila, aware sila. Because they are receiving a brief, intel brief or whatever, provided for the intel agencies or whatever, and then, o yung secretariat nila, so that they can, budget lang nga niya, kahit 12 million a year, okay na eh. Kasi sino na lang ba mag-convene kayo ng once a quarter? O kung kinakailangan, yung secretariat lang ang bubuhay mo dyan eh, tsaka yung venue ng lugar. Pwede nga eh, kahit saan kayo mag-meeting in one hall or isang barangay hall, doon kayo mag-meeting. Council of Elders nga. Bring them together and then, boom, meeting kayo. BBM, nabalitaan namin na may problema ka sa droga. Sumisinghot ka raw. Ay, wala yan. Ang bangag niya si Duterte. Hindi. Within 3 days, magpa-drug test ka. Pagka hindi, sesante ka. Ganun. O di wala tayong problema. Patawag si Crocodile o Tamba. Nabalitaan namin na grabe kayong maglabas ng perya sa Congress na yan. Yung BICAM, hindi nyo nirespeto, etc. Yung NEP, hindi nyo sinusunod, etc. Bakit nyo siniro budget yung PhilHealth? Explain. Tarantado ka pala, sesante ka. Ganon. AFP, ni ka rito. Ano yung nangyayari dyan sa West Philippine Sea? Explain. Bakit kayo pumapayag na ang budget ninyo, 70 billion na lang ay hinihingi nyo? Ano mangyayari sa 70 billion? Depends. AFP, explain. Kami nga gusto namin 1 trillion kayo eh. Sir, kasi ganito ang problema eh. Congress, hinihingi yung loyalty namin eh. Sir, ganito, ganyan. Bakit pumayag? Sige, sinong gagong humihingi ng loyalty ninyo? Sir, si Tamba, sir. Sige. Magkano kailangan yung budget? Yung talagang totoong budget, magkano kailangan nyo? Patawag ngayon yung Ang budget ng AFP, ganito dapat. Pati wala problema, tapos na. Tigil niya ayuda, walang problema, tapos na. Diba? Yung pagkukontempt ninyo, tigil niyo yan. Sesante kayo, pasasara namin yung Congress. They have that power. O di ganda sana. Tanggalin mo yung presidente, pasok mo yung vice president. Di maayos. Comelec, ano yung ginagawa ninyong putragis? Ano yan? Bakit ganyan? Akala ko ba Smartmatic? Wala na. Ano yan? Bakit nyo binabalik? Di ba? Ano yung ginawa nyo kay Kibuloy? Bakit? Ano yan? Kriminal na ba yan? Kriminal na ba yan? Ba't trato nyo kriminal?
I-release niyo yan. Bayaan niyo, harapin niya yung kaso niya. Ganun kasimple. O yung mga kapatid natin Muslim, bakit ganyan ang trato nyo? Yung NCIP natin, yung mga indigenous people, bakit ganyan? Kontratuhin nyo ginagago nyo mga titulo nila. Di ba? O yung food security natin, bakit kayo pumapayag ng ng importation? Sino nakikinabang yan? The Council of Elders should have that power. Para lang maayos natin because never again na magkonsyaba ang president, ang executive, sa legislative, and sa judiciary. And now we are in this mess. Wala tayong tatakbuhan kundi yung sarili natin. That's the point. Pag ang taong bayan nai-stress na sa mga pangyayari, pag ang taong bayan pilit nila tinatrample on yung rights natin, wala tayong dapat asahan kundi sarili natin. That's why we have to stand up. Okay. Panday ko sinabi. Okay. Haba na Haba nga naman. Ala, Merry Christmas sa inyong lahat Uy, haba nakadalawang oras na pala ako. Thank you sa mga nagpapakulay Edna Ogawa, good PM, Sir Captado. Keep safe po watching from Tokyo. Kamusta sa mga taga-Tokyo? Merry Christmas. Priscilla, naway mangyari na dapat mangyari para matapos na ang kabulustugan ng mga hayop ng mga kasalukuyang gobyerno. Magalang mami. Zainab Kamdan, hello po, watching from Kuwait. Erwin, kamusta ka sa mga taga-Kuwait, no? Zainab Kamdan. Erwin, ingat po kayo lagi. Maraming salamat. Anthony Victorino, malinis ang adikain na maisalba ang natitirang pag-asa para maihaon ang dignidad ng Pilipinas sa isang demokratikong bansa. We have to work for it We have to stand up. Lahat tayo. Jose Yason Legaspi, Sir, makabili ba tayo ng FGF t-shirt o pa-member muna? Pwede kayo bumili kahit di kayo mag-member, okay lang. Tulong nyo na yung bumili kayo doon sa FGF merchandise. Yung FGF merchandise, huwag kayong dediretso doon ng magtatanong. FGF, Noel, no? Nagme-maintain ng site na yon. FGF merchandise is para sa pagbili ng merchandise ng FGF. Hindi para mag-donate kayo ng pera doon. Pagka gusto nyo mag-donate o tumulong, mag-support, Kevin Duldulaw ang puntirya nyo. Kevin Duldulaw. Kung gusto nyo dumiretso sa akin o kay Commander Bukay, kasi nagbablog kami, sabihin nyo, pero magbigay kayo ng transaction evidence doon kay Kevin Duldulaw para makikip track natin kung ilan nyo pumapasok sa kay Commander Bukay at ilan nyo pumapasok sa akin. Yun yung personal na account. Pero yung FGF account, gusto lalo natin ma-account yon. Kasi yun yung para sa FGF talaga. Okay? Ang objective lang talaga is galit tayo sa corrupt, tapos nun, kung tayo magiging corrupt, galit tayo sa sarili natin. Mali, how can we change the country if tayo mismo walang disiplina? So, I want it that way. Yung mga demonyo na nagki-question, are that credible enough na hawakan niyo yung pera? Wala mahirap magtiwala mga pare ko. Sabi nga ni isa sa ating si General Flor de Lisa, kasama sa Ranger. Sabi ni General Flor de Lisa, FGF is voluntary. You give a bit, I am going to quote him, you give a bit of your time, a bit of your energy, a bit of your resources to help FGF. And it's all voluntary. Dinagdagan ko pa nga even a drop of your blood or a pint of it is voluntary. You're doing this because you want to defend the Filipino family, you want to defend your barangay, you want to be part of a group
dedicated, nagbo-volunteer to be that force, that guiding force para tumuwid ang Pilipinas. Galit tayo sa corrupt, galit tayo sa maling management. So, let's live that ideal na we be there for the Filipino people. At manamanahin na lang ng mga anak. No? Mana-mana. Magbotohan sila kung sino yung gusto nila Supremo. Hanggat may nabubuhay dyan, Commander, by succession tayo. And then later on, I'll give up the Supremo ek-ek kung kinakailangan. Basta ang mahalaga dyan, yung ideals, yung standard ng morality natin, nandyan. Kasi, kung nandyan yung standard, you can never go wrong. Diretso tayo, upright yung ano natin. May pag-asa ang Pilipinas. Di ba? Walang inggit-inggit, walang selos-selos, walang pride chicken. Wala na tayo noon, hindi natin kailangan ng limelight, hindi natin kailangan ng approval. Hindi. Ang kailangan lang natin ay magbigay ng extra ng time, energy, effort, health, resources natin. Gayong ginagawa ng iba nating commander, and I appreciate you so much. Na, sir, meron pa, sir. May pera pa naman ako, sir. We appreciate that so much. Kasi, yun yung volunteer eh. Na, kunya si Commander Tom, si Commander Lar. No? Sir, okay pa, sir. O, si Commander Julio, gusto kong bigyan pa. Sir, okay pa naman, sir. Kaya nga, this talk of money, hindi tama, hindi angkop. Yung pumupunta kayo on your own, volunteer yon. Pero ang tatanong kami, kung wala kayo, muwi kayo eh. Yun yung ano nyo. Tapos kayo magtatampo-tampo kayo kung ano, mali, pangit yon. Marami doon mga kasama tayo nga na on their own spending on their own. Kaya nga, mali kung iisipin niyo sarili nyo. Kasi kung isipin niyo sarili ninyo, what's in it for me, you're not for FGF. Doon kayo, para kay bangag kayo. What's in it for me? Para kay Tamba. Doon kayo. Mali yung pinasukan nyo. Kasi itong grupo ng FGF, selfless. Sakripisyo, may sakit na nga eh. O, nagsasalita pa, lumalaban pa. No? Sarili nga resources nagagamit Pagod, puyat. Kung kahit nga ayaw mag-vlog kinakailangan mag-vlog para lang to keep the people informed, to keep you inspired. Mahirap yung ganito na magkanya-kanya tayo at pride chicken. Kalimutan nyo lahat yon. Duda o kaya yung inggit o pride, isipin nyo taong bayan. Isipin nyo bansa. And you will never go wrong. We're doing this because we believe it is right. Never maging tama droga, komunista, plunder. Never maging tama yun. Kaya we're doing this because it is right. We have to stand up as a people. We have to exercise our sovereignty, our sovereign will. We have to do that because we know it is right. Everything else follows. Everything else follows under the Filipino people. Constitution, government, president, AAP, PNP, down the line, all agencies. They're all created for the Filipino people. That's why we can never go wrong. Kaya huwag kayong matatakot. Yung iba, wrong sense of chain of command, wrong sense of constitution, wrong sense of government, entitlement yung kanila. Yun pati pension Saan ka nakakita? Kung may pension ka, and yet, wala kang pakialam sa taong bayan. Wala kang pakialam sa Pilipinas. Go ahead. Sa tingin nyo ba, pagka nabangkarote tayo, makakapag-pension pa?
Sa tingin nyo ba pagka ang taong bayan ayaw na magbayad ng taxes, may magagawa kayo? Tigil pensyon nyo. Saan kayo kukuha ng pensyon? Mag-isip nga kayo, mga retired. Wala, pakialam yan eh. Wala man akong pensyon eh. Ay, nako. Kaya nga, meron pa nga dyan yung mga unang nagbablog, ano? Tanggalan daw ako ng pensyon. May mga gago pala kayo. Wala nga akong pensyon eh. Si Raulo. Hindi ko nasikaso eh, no? I could have gotten 20 years, 20 years, government, private sector, di ba? Pensionado sana ako, di ba? Pero hindi ko inisip eh. Okay lang. So, hindi ko naman iniisip yun eh. Wala ngayon silang ano sa akin, hindi na ako kahit takutin, matanggal ako ng pensyon. Tinakot nga ako, tanggalan daw ako ng pensyon. Tatawa nga ako eh. Anong pensyon? Si Raulo. Kaya nga sila ngayon, hukay-hukay sila ng ano, ibabato sa akin. Wala silang mahukay eh. Wala silang mahukay. Ang gago. Sa chicks, pwede pa. Hindi ko naman kasalanan yon. Okay, so, Priscilla, maraming salamat, Erwin. Ingat po. Anthony Victorino, malinis. Okay, sinabi ko na. Jose Yason Legaspi, sir. Yun na nga, yun sa t-shirt. Dio Rulan, vlogger na naninira sila yung pera-pera at bayad para manira lang ang mga hayop. Mamamatay ang mga yan. Kasama yan sa mga iaano natin, yung i-death penalty. Pinag-usapan na namin ni Bukay yan eh. Kasi what's the point na mabuhay yung mga ganyang klaseng Pilipino? Tumatanggap sila ng pera, nanakaw, para siraan ang kababayan nila. Private sector ang sinisiraan nila. Siraan nila ang mga Duterte na para maiba yung utak ng mga tao. Actually, it's a threat to national security eh. O kahit sabihin ako, threat to national security. Okay lang, sige. Sabihin nyo, threat ako to national security. Pero mas threat yung droga. Hindi naman mawawala yun eh. Droga, komunista, pagnanakaw, plunder, at yung pagbalahura ng konstitusyon. Ako, nag-iingay lang ako eh. Sinisit ako. Di ba? So, sino threat to national security? You better get your mindset right. Kayong mga nasa gobyerno. Hindi threat to national security yung nakawin yung pera ng taong bayan. Na hindi ngayon ma-explain. Hanggang December 25, ang binibigay namin palugit, explain ninyo. Otherwise, we will fire all of you. Maliwanag yun ha. Nagpasabi ako ha. Binigyan namin kayo ng pagkakataon ha. Kaya walang iyakan dito. We will terminate all of you. Taong bayan, magsasalita. Hintayin nyo kami. Yabang nyo. Mayabang pa kayo. Kami papapalabasin yung mayabang. Gago. Gago. Alam namin yung karapatan namin. Kayo, yung karapatan ninyo ay dahilan sa taong bayan. Yung karapatan ninyong manungkulan na tawagin kayong honorable, tawagin kayong His Excellency, tawagin kayong Your Honor, at enjoyin ninyo ang mayaman na trato. May mga gamit kayo, opisina kayo, ka-aircon pa kayo, mga hinayo pa kayo. Dahil sa amin yon. Nakalimutan nyo na yon. Kaya tatayo kami at ipapakita namin. Kami ang masusunod. Walang pwede sa inyong susuway sa amin. Kami, taong bayan, ang susunod. You wait for that day. You watch us. And we will be merciless. Kasi lilipas yung December 25 na wala kayong ginagawa na pagsisisi man lang o pag-eksplika
sa amin. Wala kayong ginagawa. Binabastos nyo kami. Sa private sector, o kahit sa government sector, pagka ang isa na presidente o executive, assistant vice president, senior vice president, first vice president, executive vice president, o senior manager, line manager, o supervisor, o empleyado, pag kayo nakakitaan ng mali, anong unang gagawin ng HR? Explain within 48 hours why you should not be meted the corresponding punishment sa ating sa handbook natin o whatever na pinapatupad na batas within the company, yung corporate code natin. Well, you will not be reprimanded or suspended, whatever the case will be. Explain within 24 hours. Kung hindi, at tinuyo mo, suspended ka. Or kaya, you're fired. Anong ginagawa ng taong bayan ngayon? We are exercising that authority. Explain by December 25 why you should not be terminated. As President of the Republic, subject yourself to a hair follicle drug test. Explain the money, the gold, lahat yan. Pati ikaw, Tamba, explain nyo lahat, Congress. Yung abuse of power nyo, etc., contempt pa kayo. Because at that right moment, 2025, we will contempt every one of you. Para maranasan nyo yung kinokontempt kayo. You will be under arrest. Manlabang kayo, patay kayo. Pati security nyo, manlalaban, patay kayo. Because kasama yan sa aming declaration, under a revolutionary government, you will all be cited for contempt. You will all be under house arrest, waiting for trial 1 week. Explain yung mga salin nyo at yung yaman ninyo. Pag di nyo ma-explain yun, patay kayo. Choice na lang namin kung papipilahin muna namin yung taong bayan sa Luneta para sampalin kayo. Mga ina nyo, ang sisiba ninyo, tatapang nyo. Wait till you see the people. Wait till you see the sovereign will. Never again in our history will we have a repeat of what is happening now. Because we, the sovereign Filipino people, will stand up. No matter anong pinanggalingan, no matter ano ang religious belief namin, no matter kung ano yung affiliation namin sa grupo, no matter kung ano yung aming ethnic differences, kay Bisaya o kung Mindanawan o whatever, kung ano ka, taga-Talaingod, we will stand up and exercise our authority. At kayong mga Pilipino na hindi naintindihan yung inyong power, diyan kayo sa pansitan, sige lang, at aayusin namin to kahit wala kayo. Kaming mga matitinong Pilipino, tatayo kami. And we will enforce the Constitution. I want to stress that. We will enforce the Constitution. Kaya yung mga nag-iisip na hindi sang-ayon sa Constitution natin, mag-isip kayo. I will enforce the Constitution. With the Filipino people, we will enforce the Constitution. Until such time that amendments are made, the Constitution is in effect. Tandaan nyo maliwanag. Hindi pwedeng palitan niya ng buo. No, kasi basahin nyo. Okay naman ako sa Constitution.
Meron dapat baguhin doon. Linawin. Pero yung palitan mong buo, and then what? Mag-amend na lang tayo. Kaya naman natin mag-amend. Naintindihan naman natin yung English. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to establish, ang ganda naman eh, do ordain and promulgate the Constitution. Doon palang kitang-kita nyo na yung power ng tao. Do ordain, binasbasan. And promulgate, pinayagan. This Constitution. Ano yung sinasabi nyo, uphold the Constitution? Ibig sabihin, pag sinabi nyo uphold the Constitution, you are upholding what the people wants. At ano yung gusto ng tao? Nandun sa preamble. Nandun sa Declaration of Principles. State policies. And nandun sa Section 1, Article 2, Statement of Policies, Section 1, Article 2, all authority emanates from the people. Anong hindi malinaw doon sa chain of command? AFP, PNP. So when we stand up, we are exercising, upholding, in fact, the Constitution. We are taking command of the armed forces and the PNP. And you better think right. Because if not, we will exercise our power either to hold pay, we will order DBM, SND, hold pay, disband you if we will, because it is within our power. Ganun kasimple. Ba't kami magwo-worry? Either you are with us or you are against us. If you are against us, we disband you. Kung mahati kayo, those with us, you protect us, you will form part of the new armed forces, the Philippine Defense Forces. You will be there. Oh, walang problema. Ba't natin papahirapan? Kung buo kayo under the command of General Browner and General Marbil, so be it. Buo kayo for the Filipino people. Di malinaw? Ba't natin kasi ini-stress sa sarili natin, pinapahirapan natin? Magkaalaman na, maglabasan tayo ng baraha. All you have to do, Filipino people, you rise up, you stand up, be recognized, you exercise your authority. Ganun kasimple. Wala dito yung ano yan. 4-star, 4-star, 3-star, 2-star. Ay, ikaw, captain ka lang. Rentado. Taong bayan ako, mataas pa ako sa inyo. Mga hayop na. Kasi, emphasize ko ang 4-star, mga kabalyero, ang 4-star, hindi bumoboto ng 4 na beses. Ang 4-star general, 3-star general, 3 beses boboto, 2-star, 2 beses boboto. 1-star. Kung ano man ang rangko mo kay presidente, vice president, senator, congressman, 4-star general o whatever, instructor, professor, estudyante, minsan ka lang boboto. Meaning to say, every one of us, isa lang ang boses mo. So, hindi pwedeng entitled ka na ang galing-galing mong ganyan tapos isa lang ang boto mo eh. Makinig kami sa iyo, isa lang ang boto mo. Pagdating na eleksyon, lahat tayo pantay-pantay. And that is the process ng demokrasya. Everyone is heard. Yung gustong madinig. You go to the voting center, polling center, you cast your vote. 1 vote. And pag pinagsama-sama yan, yun yung democracy. Majority wins. In this case, 31 million BBM, 32 million Sara. So,